Habang pinapanood ng mundo si Putin, sina Trump at mga leader ng Europa ang nagdedesisyon sa kinabukasan ng Ukraine. Isang malaking kwento ang nangyayari sa kabilang panig ng mundo dahil opisyal nang lumalayo ang India sa Estados Unidos at mas pinapalapit ang ugnayan nito sa Russia at China. Ang India ang pinakamabilis lumalago na ekonomiya sa mundo, kaya magandang maging kaalyado ito. Pero imbes na palakasin ang ugnayang ito, itinapon ni Donald Trump ang India sa alanganin. Pinatawa ng bansa ng ilan sa pinakamataas na taripa sa buong mundo. Ngayon, sanay na si Donald Trump sa pananakot ng iba't ibang bansa. Huwag nating kalimutan na kamakailan lang. Tinakot niya ang European Union para sa kasunduan sa kalakalan na nagbigay ng kapangyarihan at kalamangan sa Estados Unidos. Pero tiyak na pagsisisihan agad ni Trump ang pagputol ng relasyon ng Amerika sa India. Ayon sa Bloomberg, ang tensyosong tawag ni Trump kay Modi ang nagbago sa matagal ng polisiya panlabas ng United States. Gaano kalaking pagkakamali ito para sa United States? Pakinggan ang prediction ni Ashley Talas, Senior Fellow sa Carnegie Endowment for International Peace. Hindi talaga malinaw ang estratehiya ni Trump para sa India. Maaaring isa na naman ito sa mga magastos na kapritsyo ng Pangulo na sa huli ay ang bansa rin ang magbabayad. Madalas na pinapalabis ni Donald Trump ang kanyang mga galaw sa ikalawang termino. Sa proseso, itinapon ng Estados Unidos ang isa sa pinakamahalaga nitong kaalyado. Kaya bumalik ang India sa mga kaalyado nitong Brazil, Russia, India, China, South Africa, China at Russia. Ang lumalalang relasyon ng United States at India ay isa sa pinakakapana-panabik na kwento ng 2025. Isa si punong Ministro Modi ng India sa unang mga banyagang leader na bumisita sa White House matapos maupo si Trump sa ikalawang pagkakataon. Sa katunayan, maraming eksperto sa geopolitika ang nag-akala na lalapit si Trump sa India at gagamitin ang bansa bilang pananggalaban sa Russia at China. Tandaan natin, si Donald Trump ang nag-udyok sa Apple na ilipat ang paggawa ng iPhone mula China sa India. At ilang buwan lang ang nakalipas, puro tungkol sa pagtanggap sa India bilang pinakamatalik na kaibigan ng Amerika. Pinatunayan ni Donald Trump kamakailan na walang tunay na kaalyado sa kanyang administrasyon, kabilang ang India, matapos ang panggigipit sa European Union. Dito lalong nagiging interesante ang lahat dahil mas malaki ang estratehikong pagpaplano at leverage ng India kaysa European Union. Laging sinusunod ni Ursula von der Leyen at ng European Union ang kagustuhan ng Washington. Nagpasya si Modi na huwag umatras at agad nilipat ang atensyon sa China. Inihayag ang planong bumisita roon sa unang pagkakataon matapos 7 taon. Pinapakita ng sitwasyon na sa mundo, hindi dapat basta magtiwala at laging maghanda ng Plan B. Ang Plan B ng India ay lumayo sa United States at mas lapitan ng China. Sa administrasyong ito, pinilit ni Trump ang mga bansang gaya ng Vietnam at Brazil na pumili ng panig. Buong akala niya na matatakot niya ang ibang bansa para sumunod, pero pumalpak ang estratehiya niya. Parehong pinili ng Vietnam at Brazil na palakasin ang ugnayan at gumawa ng malalaking kasunduan sa kalakalan sa China para sa kanilang kinabukasan. Hindi natuto sa mga pagkabigo, inuulit ni Trump ang parehong estratehiya. Kung titingnan ang estratehikong benepisyo ng India sa Estados Unidos, walang saysay ang desisyon ni Trump na gipitin ang New Delhi sa mataas na taripa. Upang higit pang bastusin ng India, inihayag pa ni Trump sa publiko na patay na ang ekonomiya ng India. Kakaunti lang ang negosyo ng United States doon at dapat manatili itong ganoon. Ang tawagin na patay ang ekonomiya ng India ay talagang estilo ni Trump. Huwag nating kalimutan na tinanggal ni Trump ang kalihim ng paggawa dahil hindi niya nagustuhan ang bagsak na bilang ng trabaho sa United States. Sa totoo, mukhang iniiwasan ni Trump ang tapat na estadistika. Sa totoo, mabilis lumago ang ekonomiya ng India sa maraming dekada. Noong 2023, umabot sa 300 at 55 trilyon ang gross domestic product nito na may 76% na paglago. Kaya ito ang pinakamabilis lumago na malaking ekonomiya sa mundo. Napanatili ng India ang mabilis na paglago sa loob ng mga dekada. Tumaas ang tunay na gross domestic product ng India mula 266 bilyon noong 1991 hanggang 37 trilyon noong 2023, mahigit 13 ulit ang itinaas. Nakakatawa kasi madalas nating marinig sa kanluran na India ang susunod na China. Gaya ng dati, binabalewala ni Trump ang katotohanan at gumagawa ng maling kwento. Hindi lang siya nagkakamali tungkol sa ekonomiya ng India na hindi umano lumalago. Mali rin siya ng todo sa pagsasabing kakaunti lang ang negosyo ng United States sa hindi daw sa India. Ang Estados Unidos at India ay nagkakalakalan ng daan-daang bilyong dolyar bawat taon. Sa ilang sektor, malaki ang pag-asa ng Amerika sa India gaya ng parmasya. Pandaigdigang lakas ang India dito na nagbebenta ng mahigit dolyar, 10 bilyong gamot sa United States bawat taon. 40% ng generic na gamot na iniinom ng mga Amerikano ay galing sa India.
Ngayon, isipin mo kung ano ang mangyayari kung ituloy ni Trump ang kanyang plano na magpataw ng espesyal na taripa sa mga gamot na maaaring umabot ng 250%. Sobrang taas na nga ng presyo ng gamot sa United States. Maaaring tumaas ang presyo ng gamot dahil sa hakbang na ito. At tulad ng ibang taripa ni Trump, lalo lang itong makakasama sa mga Amerikano. Matagal nang gustong bawasan ng United States ang panganib mula sa China sa pagmamanupaktura. Pero sa malapit na hinaharap at sa karamihan ng mga industriya, halos imposible ito. Sobrang nangingibabaw talaga ang China. Ang tanging bansa na may sapat na laki ng populasyon at kahit papaano'y may potensyal na makalapit ay ang India. Pero ngayon, sinunog na ng mga taripa ni Trump ang pag-asang iyon. Ang 50% buwis sa mga produkto ng Indiya ay sumisira sa huling pagkakataon na mailipat ang pagmamanupaktura mula China. Malalaking kumpanyang Amerikano, mula tech hanggang tela, ay nag-invest ng bilyon-bilyong piso sa India. Halimbawa, malaking puhunan ang inilaan ng Apple sa mga pasilidad sa India para sa paggawa ng iPhone na i-export sa United States at ibang bansa. Paano mahihikayat ng Washington ang Apple o ibang negosyo na ilipat ang puhunan mula China kung ang alternatibo ay papatawan ng 50% taripa? Sa totoo lang, wala talagang saysay. At hindi lang ito tungkol sa paggawa. Milyon-milyong highly skilled graduates ang inilalabas ng India taon-taon. Karamihan ay mula sa science, technology, engineering, and mathematics fields. Isa sa pinakamalaking hamon ng India ay ang mapanatili ang kanilang mga talento. Dahil marami sa kanilang pinakamagagaling na isipan ay lumilipat sa ibang bansa. Ang Estados Unidos ang pangunahing destinasyon ng mga talentong ito, na siya ring gulugod ng teknolohiya ng United States. Sa Silicon Valley, mga Chief Executive Officer at Innovator mula India ang namumuno sa malalaking kumpanya gaya ng Alphabet, Microsoft, International Business Machines at Adobe. Ngayon, idagdag mo ang mga taripa sa paghihigpit sa mga dayuhang estudyante. Makukuha mo ang tamang resipe para siguraduhin ang mga susunod na artificial intelligence pioneer, inhinyero, at siyentipiko ay hindi makakapasok sa Estados Unidos. Sa halip, mananatili sila sa kanilang bansa at palalakasin ang sektor ng teknolohiya ng India. At malamang na makikipagtulungan pa sila sa China para pahinain ang Estados Unidos sa pangmatagalan. Dagdag pa sa mga problemang pang-ekonomiya, malaking sakuna para sa pulisya ng United States laban sa China ang posibleng pagkawala ng India bilang kaalyado. Dito na talaga nagiging interesante ang lahat. Ginawang pangunahing layunin ng United States ang palibutan ang China gamit ang mga base militar at alyansa sa mga karatig bansa nito. Matagal nang may matinding ugnayan ang India at China, mula sa sigalot sa hangganan hanggang sa malalim na makasaysayang tunggalian. Ibig sabihin, hindi na kailangang gumawa ng marami ng Estados Unidos para manatiling estratehikong tinik ang India sa panig ng China o maging potensyal na kaalyado sa anumang sigalot sa pagitan ng Washington at Beijing. Pero ngayon, dahil sa mga bagong taripa at sa mataas na antas ng pagbisita ni Modi sa Beijing, epektibong inaalis ng Estados Unidos ang isa sa pinakamahalaga nitong piyesa sa chess mula sa laro nito nang walang katiyakan. Mas mahalaga, binigyan ni Trump ng dahilan ng India na mapalapit sa China. Malaking panalo ito para sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, tagumpay para sa Rusya, at malinaw na halimbawa ng multipolar na mundo ngayon. Pumalpak ang desisyon ni Trump na ihiwalay ang India sa lahat ng aspeto. Pinahihina nito ang paglilipat ng pagmamanupaktura mula China, sinisira ang teknolohiya ng United States at hindi natutupad ang estratehikong layunin ng United States. Gaya ng nabanggit namin dati sa channel na ito, ganito ang gagawin mo kung gusto mong sirain ang impluensya ng Amerika. Ang tanong dito, bakit itinutulak ni Trump ang mapanirang polisiya na ito? Nagsimula ito ng ipagpatuloy ng India ang pag-aangkat ng langis mula Russia sa kabila ng parusa ng United States dahil sa digmaan sa Ukraine. Muli nahuli na naman ang Estados Unidos sa matinding pagkukunwari. Pinarurusahan ni Trump ang India kahit maraming ibang bansa, kabilang ang Estados Unidos, ay gumagawa rin nito. Marami pa ring bansa ang direktang bumibili ng langis mula Russia. Sa European Union naman, dumadaan sila sa India bilang tagapamagitan sa pagbili ng langis ng Russia. Bukod sa hayagang pagkukunwari, nagkakasala rin ang Estados Unidos sa parehong bagay na ibinibintang nila sa iba. Patuloy ding nag-aangkat ang Estados Unidos ng uranium mula Russia para sa sariling industriya ng nuklear at malaki ang halaga nito. Noong 2023 isang taon, matapos ang pananakop ng Russia sa Ukraine, 27% ng enriched uranium ng United States ay galing sa Russia, higit pa sa ibang supplier. At hanggang ngayon, malaking bahagi pa rin ng nuclear fuel ng Amerika ay direktang nanggagaling mula sa Moscow. Kaya, hindi nakapagtataka na lumalapit muli ang New Delhi sa Brazil, Russia, India, China, South Africa Alliance kapag hinihingi ng United States na sumunod ang India sa mga patakarang hindi niya rin sinusunod. Ipinakita ng Washington na mas mahalaga sa kanila ang kontrol kaysa katapatan.
At para ipakita sa inyo kung ano talaga ang ibig kong sabihin, hayaan ninyong magbigay ako ng isang totoong halimbawa mula sa Afrika. Matapos ang opisyal na pagbisita sa Beijing, nakaranas ang Kenya ng matinding batikos at banta mula sa United States na mawalan ng kaalyadong estado at access sa mahahalagang kasunduang pangseguridad. Dahil pinuri nito ang papel ng China sa bagong kaayusan sa mundo. Maging ang isang kasunduan sa pagitan ng dalawang soberanong bansa tulad ng China at Kenya ay tila hindi matanggap ng Washington. Kay Trump, malinaw ang pattern. Pinaparusahan niya ang ibang bansa hindi dahil sa prinsipyo, kundi dahil siga siya at walang gustong makipag-usap sa kanya. Ito mismo ang dahilan kung bakit tumitindig si punong Ministro Modi. Bukod sa lantad niyang pakikipag-ugnayan sa Beijing, pinagtibay pa ni Modi ang pangako niya sa isa pang Brazil, Russia, India, China, South Africa kasosyo, ang Russia. Bilang tugon sa taripa, ipinadala ni Modi ang National Security Advisor niya sa Moscow at naglabas ng mas matinding mensahe sa X. Nag-usap kami ng detalyado ni Pangulong Putin at muling pinagtibay ang pangakong palalalimin ang espesyal na ugnayan ng India at Russia. Sinabi rin niyang inaasahan niyang maging punong abala kay Putin sa huling bahagi ng taon. Makinig kayong lahat dahil bawat salita rito ay sinadya, lalo na ang paglalarawan kay Putin bilang malapit na kaibigan. Sa tingin ko, ito ay sinadyang pahayag na direktang tumutukoy sa administrasyon ni Trump. Ginamit ni Modi ang salitang ito para ipaalala sa United States na may ibang opsyon ang India. Hiniling ng United States na putulin ng India ang kalakalan sa Russia, ngunit lalo pa itong pinatatag ng India. Pero hindi doon natapos si Modi. Nagbabala pa siya sa isang pampublikong pagtitipon noong linggo. Maaaring kailanganin kong magbayad ng napakabigat na halaga para sa pagtanggi kong sumunod kay Trump, pero handa ako para dito. Maging mga pandaigdigang pinuno at mga tagapagpatupad ng patakarang panlabas ng Amerika ay nalilito sa estratehiyang ito. Lahat maliban sa mga nasa gabinete ni Trump. Mabilis nang nawawala ang posibilidad na bumalik sa dating mainit na samahan ni Trudeau at Modi at pinagtitibay na ng India ang ugnayan nito sa Russia at China. Mga kaibigan, ito na ang ating bagong realidad. Nagawang itulak ni Trump ang isa sa pinakamahalagang kaalyado ng Amerika papunta mismo sa mga bisig ng isa sa pinakamalalaking karibal nito sa geopolitika. Hindi lang basta bansa ang India. Isa itong nuclear power, pinakamabilis ang paglago ng ekonomiya, lumalakas sa pagmamanupaktura at panimbang sa China. Ngayon na lumalapit ang India sa China at Russia, posibleng nawala na ng Estados Unidos ang pinakamahalagang kaalyado nito sa Asia sa hinaharap. Ang pagkawala ng ganitong kaalyado ay hindi simpleng pagkakamali sa polisiya, kundi isang pagkakamaling pangmatagalan. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng India. Ito ang nagpapabilis sa paglipat sa multipolar na mundo. Tuwing ginagamit ng Washington ang ekonomikong pamimilit sa kaalyado, pinapatunayan nito ang layunin ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na kailangan ng alternatibo sa sistemang United States. Mas lalong may dahilan ng India, orihinal na kasapi ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na palalimin ang ugnayan sa loob ng bloc. Hindi lang sa Russia at China, kundi pati sa maraming bansang gustong hamunin ang dominasyon ng United States. Sa pagpilit ni Trump na sumunod ang India, posibleng nabago niya ang kapangyarihan sa Asia. Imbes na ihiwalay ang Russia, pinalakas pa niya ang ugnayan nito sa India. At imbes pigilan ng China, lalo niyang inilapit ang India sa Beijing. At sa halip na patatagin ang papel ng Amerika bilang pangunahing kaalyado ng mga umuusbong na kapangyarihan, ipinapakita niya sa mundo na ang United States ang mga alyansa ay maaaring basta-basta na lang talikuran. Habang abala si Trump sa pansamantalang laro ng kapangyarihan, inilalagay ng India ang sarili bilang sentro ng bagong multipolar na kaayusan. Lahat kayo, gusto kong pasalamatan sa inyong kamanghamanghang suporta. Salamat sa paggugol ng oras kasama ako dito ngayon sa YouTube at inaasahan kong magkita-kita tayong muli sa susunod nating video.